Good morning. Meron po ditong isang pulis na mag-entertain sa amin about sa rape. Rape, hindi Bakit rape. bukas po? Inyong pulis sa barangay. Narito po ako upang ipaabot sa inyo ang programa ng Pro Calabarzon, ang Project Lucas. Labanan, umaksyon, kausapin buong pamilya natin, abusadong rapist sama-samang pigilin. Ang layunin ng proyektong ito ay upang mabigyan ng kaalaman ang bawat miyembro ng pamilya sa usaping krimen na panggagahasa o rape. Mamaya pang alas 11. Ano ba ang rape o panggagahasa? Ang panggagahasa o rape, ayon sa batas, ay itinuturing na isang kriminal na pagkakasala. Sa lipunan ng mga Pilipino, ito ay isang kasuklog-suklab na krimen na mapaparusahan ang pagkabilanggo habang buhay. Ito ay tumutukoy sa pagsasamantala ng sexual na ginamitan ng puwersa, pananakot, pandikilang at kung isang tao ay minor de edad o wala sa tamang pag-iisip. Ito rin ay tumutukoy sa pagkilos o pagpasok ng hari ng lalaki sa bibig o butas ng ulo. Ang pagpasok sa hari ng babae o butas ng ulo gamit ang isang daliri o anumang bagay na itinuturing ni rape kahit walang pagkakalit na nangyari. Kahit sino ay maaaring maging biktima, lalaki man o babae. Ano ang mga parusa sa panggagahasa? Walang piyansa ang rape, reclusion temporal hanggang reclusion perpetua o 2 hanggang 4 taon na pagkakabilanggo. Hindi nahihintulutan ng batas ang pakikipagkasundo o areglo. Nais ko na ibahagi sa inyo ang ilan sa mga personal na karanasan ng mga biktima ng sexual na pang-aabuso o rape. Una, may mga pagkakataon na ang mga ina ng tahanan ang nagtatrabaho, naiiwan po ang inyong mga anak sa bahay kasama si tatay, tito, lolo o kasambahay, na siyang nagpapaligo, nagbibihis, nagpapalit ng diaper o pakipaghugas ng kanilang masiselang bahagi ng katawan, na kung saan ay natutokso at naisasagawa na nila ang panggagahasa o rape sa inyong anak nang hindi ninyo nalalaman o napapansin man lamang. Ikalawa, ang pagtitiwala ninyo ng lubos sa mga kalaro ng inyong mga anak na kung saan ay dala ng kabusukan na isasagawa nila ng panggagahasa o rape. Kasunod ay ang pananakot sa mga ito na may mangyayaring masama sa kanila sa oras na sila ay magsumpong. May mga pagkakataon din na bibigyan sila ng pera o ibang magandang bagay dahilan para sila ay hindi makapagsumpong at may pagpatuloy pa ang ginagawang pang-aabuso, panggagahasa o rape sa inyong anak. Ikatlo, madalas na papabayaan at hindi ninyo nagagabayan ng mahusay ang inyong mga anak, lalo higit sa paggamit ng internet na kung saan ay mga pangyayari na nakakagunood na sila ng mga malagaswang palabas o panuorin gamit ang kanilang cellphone o kaya isa din ito sa mga dahilan ng kanilang pagiging abuso sa ganung bagay, dahilan para sila ay maging biktima ng rape. Kaugnay pa din ang paggamit ng internet, may mga nakikilala na palang iba ang ating mga anak sa social media hanggang sa pagkakatiwalaan nila ang mga ito na nagiging dahilan para gawin nila ang mga bagay na hindi ko nais kagaya ng pagpapadala ng litrato ng kanilang masiselang bahagi ng katawan. Ito rin ang gagamitin ng pagtakulat sa pilitan makipagkita ang mga anak sa kanyang kantya at gawa na maisasagawa ang panggagahasa. At ikaapat, sa may mga anak na teenager o kabataan, hindi nabibigyang pansin ang kanilang pag-alis o maging ang pag-uwi ng kalaliman ng gabi na kung saan ay sila ay nakikipag-inuman sa kanilang mga kabarkada o kakilala ng kanilang mga kaibigan. Kapag sila ay lasing na at wala ng lakas ang katawan para makapanlaban ay doon na isasagawa ng kainuman ang panggagahasa sa inyong anak. Kaya pag-iay narito ang inyong pulis sa barangay upang magbigay ng ilang paalala sa mga magulang, maging mapagmatsyag sa mga pwedeng karahasan na nangyayari mismo sa loob ng tahanan at kung sakaling may mapapansin kayo na kakaibang kikilos, ganaw o maging sinasalita ang isa sa miyembro ng pamilya lalo higit ng inyong anak, ay mangyari lamang bigyan ninyo ito kagad ng pansin. Kausapin ang masinsinan upang maagapan o masolusyonan kung mayroon man pang-aabuso o problema silang nararanasan. Gabayan ang inyong anak sa paggamit ng internet. Suriin at kilalanin na mabuti ang mga nakakasama, kabarkada o kaibigan ng inyong anak. Sa mga anak, mga bata, huwag kayong matakot magsumbong. Huwag kayong
sa ating himpilan ng pulisya. Sa mga kabataan, piliin ang inyong mga kaibigan. Huwag magtiwala kaagad lalo na sa mga nakilala lamang sa online o internet. Huwag magbigay ng litrato na hubad na katawan. Huwag i-accept ang mga friend request sa mga taong hindi lubos na kilala. Huwag magbigay ng contact numbers o anumang impormasyon na mapagkikilatan sa iyo at sa iyong buong pamilya. Intindihin at mag-isipang mabuti kung ano ang mga link na ipinapasa sa iyong online account. Think before you click upang hindi maging biktima ng anumang pang-aabuso at panluloko. At kung sakaling mayroon kayong kaalaman tungkol sa mga ganitong pangyayari ay kaagad kayong makipag-ugnayan o tumawag po sa akin. Bilang inyong pulis sa barangay, pwede ninyo akong tawagan sa cellphone number na makikita ninyo na nakapost sa harapan ng inyong barangay mo, paaralan, simbahan at iba pang establishmento na kung saan ay nakalagay din ang hotline numbers ng ating himpilan ng pulisya. Lumaban, umaksyon, kausapin kung pamilya natin ang abusadong rapist sama-sama nating pigilin. Ang laban sa karahasan ay responsibilidad ng bawat isa. Lahat tayo ay may magagawa. Nakikiusap po kami sa inyong lahat na makipagtulungan upang mailigtas at mailayo ang ating mga anak sa kapahamakan. Maraming salamat po. Muli, ako ang inyong pulis sa barangay. Maaari ninyo akong tawagan sa numero nito. Ang bali yung purpose nyo para tayo aware, ano ba? Siyempre pa, ayaw natin yung biktima. Kung halimbawa naman, at least makaiwas. Kung halimbawa yung biktima naman, ito mapigkakaroon ng nangyari sa dito po ang barangay, dito po ang pulisan. Kung halimbawa, mga problema ng natatakal dito. Saan po naintindihan yung ano. Kaya lang, ay kaya po kung binabaybay niya para po sila malumakit ng loob sa ito naman kasi takot. Pero pag mga ganito naman yung lalaki ang pulis, hindi niya takot. Sabagay niya. Ilan po kayong pamilya dito sa loob ng bahay? Ano? Happy ko na. May malibang mo kayo na. Tulad pinasama natin kasi isang pamilya, isang gero. Madami. Asan sila? Pamangkin ko nandyan din. Pamangkin babae. Bali kami dito dito. Happy ko na. Bali, tatlong pamilya na kayo dito. Oh. Tatlong pamilya sila. So, yung isa single Kaya rin mother. naman sila, nandito naman sila. Hindi ulitin na lang ako natin mamaya. Single mother yung isa. 7 minutes Yung ulit. isa, asawa ng aking Abalahin ko lang ako ng counting minutes lang. Yung pangalan ko. Tapos, Madam, ano po ang Lakad, di ba nakapulis ka? Pulis mo na yung pulis ka? Natawa eh. Teka dito, today. Hey! Ano Ba't po kayo? hindi sa ating maglambay? Nandun ang lolo sa Trabaho po. labas? Lawan. Tunay na buhay, ang pinakamahirap kong trabaho ay housewife. Bakit to? Sa dami Sweldo eh. Sa dami ng trabaho, inyo na lahat. Sweldo. Bababagin pa. Ano? Dahil bagay, may mga apo pa kaya. Bago Nagulap ng dalawa. aawayin pa ng asawa pagdating. Ay, ako naman hindi na nang-aaway. Takot sa Ano pa? 201 0613. Ano? Bukod po sa ano, yung meron po kayong anak na hindi pa kasali. Meron. Dalawa po Ano yan. pa pangalan nun? Sa single mother. Dalawa yung dalaga. Aha. Dalia Marana. Si Lydia din. Ito. Mamaya pala Lydia din. Livia. Livia. Nakakotay na nagmamalat. Nakakatuwa. Ilan taon po si Dolia? Dalia ay 20. Student to, ay? Yung po isa. Si Vivian ay 29. Ano po? Yung trabaho? Sabi ko, Bank. Saan? Bank. Butihan. Pwede niya. Nasa May nag-alang. Wala kang oras.
Tatakbo kami doon eh. Nag-a-alarm, wala man tao. Nakalak naman. Ayaw pong nandiyan sa lubangan? Oh, Sila yung nasa natin muna. hindi yun sa bayan. Sa bahay, nag-alam na. Oh, doon na sila sa bayan. Hindi sila gawa. Ayun, meron nag-alarm. Baka mali naman ang kwan. Baka nagkakaroon ng koleksyon ng malay. Meron pong gana, hindi yan. Ano, baka papanoodin natin natin. Hindi kaya panoorin daw niya. Panoodin niya. Sayang naman po kasi. Kasi mga Ay, parinig na kayo. Dali. Siya, dito si Sure about sa rape. Ayan, nag-ano siya. House to house po. House to house. Mabiro siya. Mahirap po kasi pag seryoso. Manonood lang kayo. Manonood lang kayo ng ano. Kaya nag-isang ayaw na magsama. Sa tunay ho, ako ay dapat po isang pulis ang barangay. Ngayon, nung barangay ninyo, naging intel. Tapos yung lahat ng trabaho intel, nilabas na kayo na lahat ng trabaho na pang-intelan. Ngayon ako, supervisor nyo lang, dalawa sa inyo, ang hawak ng barangay, apat. Senior ka na, sir. Senior ka na. Master Sergeant po. Kung dati SPO1. Akala ko yung ida. Hindi mo, ano? Ano po? Kala magkaano na po. Pasok ko ng picture ng higit po. Hanggang sa Hanggang kailan niya nasa Reno dyan? 29 ano? Ako 29 na alis na. Baka yun lang. Ilan na anak niya, sir? Ilan na anak? Salamat po naman. Siya, salamat din po. Ayan. Thank you. Kape muna. Merienda, merienda. So, ayan, thank you. Hakot ko ang almusal at tanghalian. Wala na kumain. Bye-bye. Thank you, ha. Thank you. Dapat isa rin nagbibigay. Walis na si Sir. Nag-house to house siya ng about sa rape. Kaya ayan na. So, isa sa bahay namin ang na-interview sa napaka-ano niya, biro. Pero meron na siyang pamilya. Ayan, mabiro lang siya. Kaya ayun. Ando naman siya sa kabilang bahay. Dati ito sa Bilaran. Dito siya nakatoka. Kaya kada house to house siya. Ayan. Kaya, ayan. Thank you very much sa inyo. Shout out po.